itong awiting nagsasabi na to be like Jesus. To be like Jesus. To be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory. Hallelujah. Amen, O God. I'll only ask to be. Minsan pa mga kapatid, let this be a prayer mga kapatid. Isa pa. To be like Jesus. To be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like Him. Praise God, let us turn our Bibles sa dalawang bahagi ng kasulatan. Unahin mo natin yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 13. Sabi ng iba, this is the love, the charity chapter of the Bible. The love chapter of the Bible. Chapter 13, natin simula siguro sa 8. Sa English, charity never faileth. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. When I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass, darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three. But the greatest of these is charity. Gusto kong ulitin yung binasa natin sa sa verse 10. But when that which is perfect, so sabi din sa verse 8, meron daw mga propesya, ito ay mag-fail, yung mga tongues daw, ito daw ay mag-cease, yung mga knowledge daw, it will vanish. Alam natin, this is in part. Pero sabi ng 10, but we know when that is perfect is come, then that which is in part shall be done away. At tungayan natin ang sinabi ng Biblia sa Revelations 10. Hallelujah. Ito yung chapter na sabihin natin pinaka-pamilyar sa mga mananampalataya, the whole chapter 10. Pero tungayan lang natin sinabi sa 10, 1 and 2. And I saw another mighty angel. Who is this mighty angel? We all know, this is the Lord Jesus Christ. Come down from heaven, clothed with a cloud. A rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his speech as pillars of fire. And he had in his hand a little book. Close ba? It's open. And he set his right foot upon the sea, and his left foot upon the earth. So sa verse 1 and 2, this is the mighty angel. Puntahan natin sa verse 7, the earthly angel. The seventh angel. 7. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants, the prophets. Let us all pray, brothers and sisters. Oh, glory to God. Hallelujah. We approach your mighty presence, O God. Narito pumuli kami, hindi para magkita-kita lamang, hindi para magkamustahan, kundi nandito kami upang ganapin ang isang dakilang bagay na ipinagkaloob mo sa amin, ang mag-aralan ng mga banal mo salita.
Bless every one of us. Bless this little servant of yours na ginagamit mo sa araw na ito, Lord God. Siya man, Lord God, ay walang kayang sabihin sa pulpito. You know his struggles, Ama. You know how the difficulties he faced just to make a message, Panginoon Diyos. But behind all of this, O Lord God, I know that you are there, guiding all of us, guiding each and every one of us. You are the author of this book. Ikaw ang may karapatan, may kalayaang magpaunawa ng lahat ng ito. Anong pwede namin ipagmalaki sa harapan mo, Ama? Wala po, Panginoong Diyos. Narito po kami, Ama, upang hilingin sa iyo ang paggabay mo habang binagbubulay-bulayan namin ang mga banal mo salita. Marami, Panginoong Diyos, mga parables, mga mysteries ang nahayag sa huling panahon. And we thank you, Lord, for all of that. We thank you, Lord, nawa patuloy mong ihayag sa amin ang banal mong kalooban, Ama, na sa gayon lalong maging kalakasan ng bawat isa. Guide each and every one, magpakumbaba nawa ang bawat isa sa amin. Walang mananatiling walang laman ang kanilang spiritual na mga spiritual basket, Panginoon Diyos. Kung pumunta kami dito ng walang laman ito, Panginoon Diyos, lalabas kaming nag-uumapaw, siksik, liglig, umaapaw, O Lord God, na handa naming isiwalat sa mundo kung sino talaga ang Diyos na pinaglilingkuran namin, Ama. O Lord God, we glorify Thy holy name. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. You may all be seated, brothers and sisters. Ano ba talaga yung purpose ng preaching? Lalo na kung sinabi nating end-time message preacher, ano ba talaga yung purpose niya? Ang purpose ba niya to just preach the message and in the process exalt yung messenger na ginamit ng ating Panginoon? Naniniwala ako, mga kapatid, na ang layunin ng isang preacher is to further elaborate on the message. Elaborate on the message in the sense na nandiyan yung message, inihayag na ng Diyos yung message sa kanyang mensahero, at yung mensahero naman, ito ay naitala ang kanyang mga salita, ang mga sermon niya naitala sa iba't ibang medium noon, sa tape lang, naging natala ito sa papel, naitala ito sa mga internet. So, naitala ito sa iba't ibang medium. Ang layunin ngayon ng preacher is to further expound, elaborate, kasi wala na yung preacher, wala na yung ating propeta. So merong mga bagay na nangangailangan ng further expanding para sa gayon lalong maging kalakasan sa ating mga mananampalataya. Ngayon, pag sinabi mo expound, hindi ito yung tipo na I'll get one here, message, connecta, then I'll form a message. Actually, it's not like that. Actually, ang sa akin palagay, itong mga mensahe ng ating propeta, we must always tie this up with the scriptures. Because these are absolute. Yung mga mensahe ng propeta ng ating propeta sa huling panahon, kailangan maibalik natin palagi sa scriptures, maitugma natin at mapalawak pa natin, mapagyaman natin. Naalala niyo yung talento, yung parables of the talent na ipinagkaloob sa atin. Ganun din ang marahil ang inihiling sa atin ng Diyos. Yung salita ipinagkaloob sa atin, ibinigay sa atin. Tayo ngayon, ang layunin ng Diyos para sa atin ngayon, mapalawig pa ito. Kaya nga tayo may sharing tuwing Thursday. Kaya tayo nangag-aaralan. Kaya may nagpipreach yun ng purpose. Para wag maging stagnant yung pananampalatayang tinanggap natin. At yan sa palagay ko ang layunin ng isang preacher, lalo na dito sa end time, to further elaborate on what our prophet has been given. Ngayon, may nagtanong minsan sa akin, how do I start making a message? At alam ko lahat tayo may kanya-kanyang conviction ng ating Panginoon sa atin. But it all boils down to one word, inspiration. It's true inspiration. Alam niyo, mga kapatid, may mga pagkakataon, alam ko naranasan niyo rin na magbabasa kayo ng Bible, magbabasa kayo ng message, matatapos niyo, magagalak kayo, matutuwa kayo sa stimulation, sa revelation na nakamit ninyo, then bibitawan niyo na, and you go on with your life. Papasok kayo sa opisina, kung estudyante ka, papasok ka sa school, trabaho ka. Pero somehow, doon sa buong binasa mo na yun, merong isang part doon na talagang tumukaw sa attention mo na hindi maalis-alis sa isipan mo. Yung bang para bang kahit saan ka magpunta, kahit sa CR, kahit patulog ka na, para bang kinakatok pa rin yung isipan at puso mo na itong word na ito. Minsan isang word lang, minsan isang phrase, minsan isang sentence, minsan isang paragraph. Naranasan nyo yan, I think, mga kapatid. And to share to you, brothers and sisters, nung isinipreach ko several months ago yung untapped resources, it all started in just those two words, untapped resources. Napukaw ako dun eh.
maraming katanungan. And all of a sudden, God opened avenues on how to further expound. Sinabi na propeta, these are unlimited pero mga untapped resources. Ano ba ibig sabihin nun? So, yun ang naging inspirasyon. So, what I'm driving is, maraming sinabi ang ating propeta, and here we are, lalo natin pinagyayaman yun. Yung tungkulin natin sa panahon na ito. Pagyamanin yung mga naiwan sa atin ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, going back to our message, if you remember, 1963, yung peak, yung climax ng ministry ng ating prophet, Sunset Mountain, if you can relate mga kapatid, Sunset Mountain, he encountered 7 angels, binigyan siya ng komisyon to expose yung 7 seals message. And we say that ito na yung pinaka-climax ng ministry ng ating propeta sa huling panahon. At ito yung pinaka-importanting bahagi ng kanyang ministry. Amen. Dahil through this, malawak implikasyon nito. Mamaya pag-aaral natin kung ano implikasyon na lahat na ito. Unang-una, binasa natin sa Revelation 10:1. Actually, itong Revelation 10 is related dun sa 1963 event na naganap sa ating propeta. Yung buong Revelation 10:1 na bumaba ang ating Panginoon na may dalang isang bukas na aklat. Yung bukas na aklat na yun, mga kapatid, it signifies a lot of things. Maaaring sa atin, napakasimple niya na bumaba ang Panginoon. At hindi naman talaga kasi ipinaliwanag ng Biblia eh. Ang sabi lang, mayroong mighty angel na bumaba, may taglay-taglay na aklat. Pero kung anong ibig sabihin nun, kung paano mo siya maikukonekta sa panahon kinabibilangan natin, we have a prophet to explain that. At yun yung ipinamahagi sa atin. So, ganun ka-importante yung open book. Amen. Hindi si Brother Van naman nagbukas ng aklat na yon. We all know that. Dapat maging ano sa atin yon. Na sabi nga ng Biblia, tumangis pa si Juan kasi no one is worthy to open the book and to look at the sister at. Nitingnan, hindi po pwede. Much more buksan. So alam natin, hindi tao ang pwedeng gumawa nun. So, this must be very clear right from the very beginning, nang nagbukas ng aklat ay hindi si William Marion Branham, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. The bloody lamb, nakita niyo sabi sa Revelation 5, yung bloody lamb, nakita ni Juan, duguang lamb, na siya ang worthy lang para magbukas ito. At nagkaroon ng pagbabago ng dispensasyon. Nakaupo, meaning nasa kanyang mediatorial position. Tumayo siya, meaning he is now living. There's a change in dispensation. Pagbabago ng panahon. Hallelujah. Yung pagbabago ng panahon, napakalaki ng implikasyon nito. Kung hindi na-recognize ng tao sa panahon na ito, he is lost. Amen. So, ang tanong dito, sarado pa ba yung aklat? Hallelujah. No more. We are in the time when we are dealing with the open book already. Amen. Alam niyo ba, dito isang implikasyon. Paano kaya kung hindi nabuksan yung aklat na yon? Have you thought of that? Paano kaya kung hindi nabuksan yon? Una, sabi ng ating propeta, that is the title deed. Amen. Kung title deed yun, sa literal, meron kang lupa, alam mo sa iyo yan, all of your life, sabi mo sa sarili mo, aking tong lupang ito, pag-aari ko to. Pero wala kang maipakitang titulo. Di ba kahit sa iyo yan, meron ka bagabagan pa rin sa'yo, nag-aalala ka na pag may dumating anytime, pag may dumating dyan at claim yung lupa mo, wala kang kalaban-laban. You see, yung open book na yon, it signifies all of our inheritance. Lahat ng pag-aari natin. And we will not have full redemption if it is closed. We will not have full revelation of God's Word if it's closed. Yan kasi wala tayong pagsisiran ngayon. Wala tayong seals na tatawagin. Wala tayong mysteries of the Godhead. Wala tayong serpent seed na pagsisiran. At wala rin kayo rito mga kapatid. Marahil na doon kayo sa mga kanya yung buhay. Walang pupukaw sa inyo na mensahe na magsasabi, come out of her, my people. Yun ang implikasyon nun. Kung nanatiling nakasara yung aklat na yun, just think of it, asan kaya tayo ngayon? Kung nanatiling nakasara yun, wala tayong salita ng Diyos na pagsisiran, pagbubulay-bulayan, nakasarado, puro mystery. Yung mensahe ng church na ito, malamang kaparehas rin ng mensahe sa labas. Spiritual joy, maturity, salvation. Ay kayo, nakabukas yung aklat. We are dealing with an open book sa labas. They are dealing with a closed book. Huwag na muna natin pag-usapan pansamantala yung title. Kahit itong aklat na lang ng Biblia. They are dealing with a closed book.
They might be opening it, reading it, but it's a closed book. That's right. But the elect is dealing with an open book. Amen. A book na hayag sa lahat ng tao na nakakabasa nito. Lahat ng mga mananampalataya. Hallelujah. Kaya walang access sa Satanas eh. Dahil bukas yung aklat. Hindi niya pwedeng agawin sa iyo yung pag-aari mo na. Dahil alam mo na may titulo ka sa yan. Unlike kung sarado yun, meron kang forever alinlangan na pag dumating yung Satanas, aagawin sa iyo, wala kang kalaban-laban. You see, no wonder, umiyak si Juan. Kasi alam niya yung implikasyon kung hindi mabubuksan yung aklat na yun. Umiyak siya, tumangis siya. Pero may isang elder, tumapik sa kanya, sabi sa kanya, the lion of the tribe of Judah has prevailed. Kaya ngayon na bukas na ito, dapat magdiwang yung church. Dapat magalak yung church. Dapat mag-rejoice tayo over an open book. Isipin niyo, ito na lang. Kung hindi nabuksan yung aklat na yon, there will be no rapture. Wala tayong rapture na abangan. Nakabitin. Hindi natin pwedeng ariin yung mga theophanies natin. Hindi natin pwedeng ariin lahat ng mga pinag-usapan natin kapon from eternity to eternity. Wala kang bahagi doon. Hindi mo maangkin yun. At yung plano ng Diyos will never end na patuloy pa rin sa pagkakasala, patuloy pa. Walang katapusan, open-ended. Kasi nananatiling nakasara. Walang final. Maraming misteryo, mananatiling misteryo. Kasi ganong kakatindi ang implikasyon ng pangyayari sa Revelation 10:1 na yung mighty angel bumaba with an open book. Alright, brothers and sisters. You cannot experience the fullness of God. Fullness of God and fullness of God's words kung yung aklat na yon ay nananatiling nakasara sa ating mga piling mga kapatid. These denominations, they are dealing with a closed book. Nakasara. Hindi lang nakasara, nakakandado pa. Subalit, ang mga pinili na ungusap base sa bukas na aklat. And we are emphasizing this over and over again. Our prophet has no right, he has no power to open that book. Malinaw dapat yung mga kapatid. So, it was not Brother Branham who actually revealed the seals. It was actually Jesus Christ, through Brother Branham, revealing the 7 seals to the church. Dapat yun ang it is it's a revelation of Christ given to our prophet, which is now given to us. Dapat ganun ang intindi natin dyan. In fact, patunay lang na ang propeta walang kakayanan. Nagkamali nga siya eh. Una sabi niya yung seals daw, yung Holy Ghost. Na-preach niya ito. Maraming tumanggap sa preaching ngayon. Maraming mga tumanggap. Pero actually, hindi pala talaga. Yun ang pinaunawa na sa kanya, na-realize niya na how million miles away he is sa katotohanan. So maliwanag na hindi siya ang nagbukas. At maliwanag yun sa Revelations 10:1, Revelations 10 na itong serye ng mga verses na to. Revelation 10:1 focuses on Jesus Christ. Revelation 10:7 focuses on the prophet. So yung 10:1 is the mighty angel, yung 10:7 is the earthly angel, both angels. Okay? Now, if you notice mga kapatid, I have been mentioning, hindi ako walang kagatol-gatol, binabanggit ko yung pangalan ng William Marion Branham. Kung may mga kapakinig, sabihin, kung hindi kilala si William Marion Branham, magtatanong sino yon. At kung may nakikinig naman mga sa message, maring sabihin, ito si Brother Hilbert, para bang itinataas palagi yung propeta? Para bang tinitingala niya masyado yung propeta? Bakit kailangan banggitin yung pangalan ng propeta? And you know mga kapatid, I have to admit this, nung bago ako sa mensahe, I had that struggle. Na tinatanggap ko yung propeta, walang problema, tanggap ko yung propeta, pero somehow I'm not comfortable hearing his name dito sa pulpit. At maaaring naranasan niyo yan. Hindi ako komportable na narinig ko yung pangalang William Marion Branham. Para bang, okay, tanggap ko siya bilang mensahero ng uli pa nun, pero huwag mong babanggitin sa pulpito. Kasi, about kay Gadyan. Pero mga kapatid,
Ngayon, hindi ako mangingimi. Una ang Diyos. Hindi ako mangingimi. Babanggitin ko ang pangalan niya. Kung paano hindi ako nahihiyang banggitin ang pangalan ni Paul na siyang First Church Age Messenger. Amen. Kung paano hindi ako mahihiyang banggitin ang pangalang Elijah, Moses, Abraham, Jacob na mga ginamit ng Diyos sa mga nakaraan. Hindi rin ako mahihiyang banggitin ang pangalang William Marion Branham na siyang ginamit ng Diyos sa Messiah ng huling panahon. Kung nahihiya tayo, anong ibig sabihin nun? Meron mga nasa mensahe na hindi man lang mabanggit yon. At minsan hindi pa makapag-message ng message ng propeta. But I always feel like mentioning his name and the names of all other na maginamit ng ating Panginoon. At isang araw ay di nyo ba ninanasa na babanggitin din yung pangalan ninyo sa ibang lugar naman? Si Brother Philip, ano yun ginamit ng Diyos yun Di ba magandang bagay rin yun? Yung mga anak natin, yung aking tatay, ginamit ng Panginoon yun. Magandang patotoo, magandang testimony. Diba? Yung mababanggit yung pangalan mo in connection with the message, in connection with the word. Kasi ganun yung mga pagbabanggit natin kay Elijah. Pag sinabi natin Elijah, ito yung the great prophet na ginamit against sa mga prophets, against sa mga tagasunod ni Baal. Diba? Ganun natin siya naalala. So dapat pag naalala rin tayo, maalala tayo in connection with the word. Hallelujah. So kapag hindi mo kayang banggitin yung pangalan niya at natitisod ka sa pangalan na yan, there's something wrong. You have to think about it. At kung hindi man lang ma-message ang mensahe niya, and I don't see anything wrong kung sasabihin mo na purely biblical verse ang babanggit mo. I don't see anything wrong with that. Pero kung doon at doon lang nagpapaikot-ikot, walang revelation, para saan pat nasa end time message church tayo? Sana, doon na lang tayo sa kabilang organisasyon, sa mga ibang organisasyon na Biblia rin naman ang hawak. Hallelujah. One thing important about Revelation 10, may mga napakagandang detalye sa Revelation 10. Alam natin ang kaganapan nito nung nangyari sa ating propeta sa kanyang ministry. Meron ako nabasa years back at tumanim talaga ito sa aking puso at talagang dinala ko hanggang sa ngayon. Binasa ko sa The Breach. I know most of you have read that message. It's a really very revelation pack na maraming kapahayagan na nandun sa message niya. Sabi niya sa message niya yun, and I hope you'll follow mga kapatid. At the sounding of the seventh church age, the last church age, all those loose ends that through these church ages have been probed at yung lahat doon ng mga misteryo na sinaliksik, tinignan ng mga tao sa mga iba't ibang church age. Sabi niya, will be wound up together. And when the seals are broke and the mystery is revealed, down comes the angel, the messenger, Christ setting his foot upon the land and upon the sea. So ito yung Revelation 10:1 na tinutukoy ng ating propeta. With a rainbow overhead. Ito ngayon yung kasunod sa statement. Now remember, this seventh angel is on earth at the time of his coming. I-expound natin yung mga kapatid. Amen. Hindi ko binabanggit yung title. Gusto kong mabitawan yung title sa isang mas tamang panahon. Sabi nung again, The Breach. The Breach. And I suggest, kung hindi nyo pa nababasa, basahin yung message nyo. Sabi nga, this seventh angel is on earth at the time of this coming. Now remember, this seventh angel talagang pinagdinan is on earth at the same time of his coming. I'll take note of two things. At the time. Ito at the time.
unang punto, yung seventh angel, meaning Revelation 10:7, Revelation 10:7 messenger, ay nasa earth, buhay siya sa sanlibutan, sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Medyo number one, matatay. Number two, magkasabay sila. Number two, this coming. Ang medyo makakalito yan dahil ibig sabihin ba nag-rapture na? Yun ang ibig sabihin niyan kapag hinimay-himay natin yan. Nangyari na ba yung rapture? Teka, si Brother Hilbert yata parang nasama na sa third coming Nag-preach na dumating na ang ating Panginoon. Yun ang implication yan. Kung hindi tama ang unawa, it will be like as if nasa tapos na yung second coming, hinihintay na natin yung third coming. Kasi may binabanggit siyang this coming. At ang this coming na yan, ang tinutukoy niyo dyan, actually, yung coming, kung babasahin niyo Revelation 10:1, kung mabanggitin niyo Revelation 10:1, nasabi, and I saw another mighty angel come down from heaven. So may pagbaba. So ngayon, paano natin ito maipapaliwanag? Paano natin ito maunawaan? Ibig sabihin ba, naganap na ang rapture? Ibig sabihin ba, dumating na siya during the time of our prophet? Ikukonekta natin sa mga scriptural references at kukonekta natin sa mga messages ng propeta. Take note that that coming is not the same as what we call as rapture. Okay, yun ang number one muna. Hindi ito tumutukoy sa rapture. As a proof, nagkasabay si Brother Branham at yung Panginoong Jesucristo sa earth sa time na yan. Kung tatanggapin natin na yan ay rapture na, kailangan tanggapin din natin na nasa raptured state na tayo. Kung yun ang implikasyon. This cannot be rapture because our prophet has slept already. Nakatulog na siya. Yang coming na yan happened while the prophet William Marion Branham was still alive on earth at that time. Ngayon, tingnan nyo yung tipo. Si Brother Branham, we know him as the Elijah of our times. Yung Elijah nung first coming at yung Panginoong Jesucristo, the first coming, ay nagkasabay din. Amen. Nagkasabay sila, in fact, magpinsan pa nga sila. Si John the Baptist at si Jesus Christ, nagkasabay sila. At ang mission ni John the Baptist ay ipakilala si Jesucristo. Pwede mo bang ipakilala ang isang tao na hindi mo naman kasama? Na hindi mo naman kasabay? Kung may, si Brother Alex, ipapakilala ko siya sa labas, isasama ko siya. Ito si Brother Alex, kapatid ko ito. You see, ito ang tipo niyan. Sa first coming, nagkasabay yung Elijah at that time at yung Lord Jesus Christ at that time. At yung ministry ng Elijah na yun is to forerun Him. Amen. Praise God. Hallelujah. Ganon din ang Elijah sa ikalawang pagpaparito. The earthly angel and the mighty angel in Revelation 10 meet. Kailangan maging malinaw ang dalawang antas ng pagdating ni Kristo. Ngayon, humayin palalo natin to. Katulong ng Panginoon. Praise God. Yung Revelation 10:1 coming, yung binabanggit na come down from heaven, is not the rapture. I emphasize that again. We are not teaching about a finished rapture. Maraming tao ang nahumaling doon sa physical coming. Hindi nila nakikita itong coming na yan. Bago mo maranasan yung physical coming, kailangan yung spiritual coming muna na yan. In fact, yung spiritual coming, kaya magaganap, ay para ihanda tayo sa physical coming. So now, ngayon, naintindihan nyo na ang coming, ang second coming of Christ, is actually a process. Kasi kadalasan pag pinag-usapan natin yung second coming, we always think of the twinkling of an eye, body change. But nasa dulo na yon. Do not forget na may pagparito ang Panginoong Jesucristo in the form of the perfect word. Amen. In the form of the open book. Amen. Ang hindi namamalayan na marami nagsasabi na paparito ng ating Panginoon, darating na siya, maganda tayo.
Okay yun. Pero don't forget that there is a separate coming to the church. Praise God. And that coming, we have to be prepared. Amen. Dapat handa rin tayo. At nagaganap ito sa panahon natin. At patutunayan natin yan through the scriptures and through the message of the prophet na tama ang sinasabi niya. Mga tao walang kamanay-manay na may naramdaman na coming. So, ngayon alam nyo na ang coming of Christ, pag sinabi natin second coming of Christ, it is a season. Yung binabanggit natin sa Revelation 10 ay bahagi noong buong proseso ng coming of our Lord Jesus Christ. Kaya kung tatanungin kayo, dumating na ba si Kristo? Huwag niyo ko sasabihin na si Brother Gilbert nagiging third coming na. Mukhang naganap na sa kanya yung second coming. Kailangan mailagay natin sa maayos ito, mga kapatid. Ayoko na lilitaw na gano'n, mga kapatid. There is a physical coming and there is a spiritual coming. Amen. Praise God. Bago mo nasahin yung physical coming, kailangan tanungin mo muna ang sarili mo, dumating ba sa iyo ang Panginoong Jesucristo? Right. Amen. Ang pagparito niya ay sa anyo ng perfect word. Amen. We cannot deal with the physical coming unless you deal first with the spiritual coming of our Lord. At ito yung nagaganap sa iglesia niya ngayon. Ang dulo lang nitong lahat ng ito ay yung coming ng ating Panginoong Jesucristo. Sasalubong tayo sa lapap with a body change. Yun yung tinatawag nating rapture, the literal coming, the physical coming. Pero before that, let us deal with the spiritual coming. Isa itong antas ng pagparito na iba sa pagparito in the past. Hindi tayo mapapabilang sa physical coming, malibang mapabilang muna tayo sa spiritual coming. In fact, that is the whole purpose of the spiritual coming. To prepare us for the physical coming. Kailangan mabago ka muna. Spiritually, bago muna sa aking mabago. Literally. Kailangan spiritual change muna. New creations in Christ. Bago muna sa akin na mabago ito. Kung hindi mo kayang mapanindigan yung pagbabagong pagiging born again, how much more yung babaguhin itong composition ng katawan mo? Ito yung ibig sabihin ng silence in heaven. Tatayap natin sa buong message ito. The seven seal, yung pagparito niya, kaya tumahimik ang langit dahil may nagaganap na coming in the perfect word form. Isipin nyo, lahat ng pumupuri sa langit, tumigil. Tumigil lahat ng pumupuri. Tumigil lahat, kung may tumutugtog ng heart doon, tumigil. Yung nagsasabi na holy, holy, holy is the Lord God Almighty, tumigil. Ang lahat ay nanatiling hush. Bakit daw, sabi ng propeta? So that it will become a secret. So that Satan cannot move. It was a total hush. The Bible is also silent. It doesn't explain ano para saan yung silence na yun. Pero now, we know why. This was kept secret para sa atin. The spiritual coming is not is something that Satan cannot impersonate. He may be able to impersonate gifts, prophecies, all other things. But he cannot impersonate the perfect word. To elaborate this further, kung mapaniliksik din kayo, maririnig nyo, kahit hindi sa end time, kahit sa ibang mga churches, yung salitang Griego. Salitang Griego na parousia. Ang word na coming, yung sa original na translation sa Griego ay parousia. Ngayon, ang isang salita kasi minsan mga kapatid, kapag i-translate mo sa ibang lingwahe, may nawawalang meaning kasi. Although sabihin natin tama pa rin naman yung translation, pero somehow, yung essence, yung nawawalan siya ng sustansya, isang halimbawa yung paralekomeia, kung naalala ninyo, may iba siyang meaning sa Griego na nawala nung translate siya sa pass away. Para bang kahit pa paano andun pa rin yung meaning, maintindihan pa rin natin, pero somehow may sustansyang nawawala. And for me, isa ito sa mga misteryo, sa mga tinago ng Diyos para masaliksik natin. Even our prophet is looking at Greek words sometimes
para lalong mapano. Yung parusiya, kasi sa atin pag sinabi natin coming, pag sinabi ko si Brother Alex dumating, ibig sabihin dumating, pero may katanungan ka nun, dumating siya, pero baka pwedeng umalis na siya, nagliwaliw na uli. Pero yung parusiya na yan, may ibig sabihin nito na coming, at saka being alongside. Pinapahiwatig ng salitang parusya na may dumating at yung dumating ay nananatili. Yung word kasi na come, medyo malawig. Kapag sinabi mong isang tao ay dumating, may indikasyon pa yan na somehow, sometime, umalis din siya. Pero ang coming na tinutukoy dito is not like that. May dumating, nasa Revelation 10:1, pero yung dumating din, siya na siya nagpunta after. Umalis ba siya? Nagliwaliw ba? Umalis ba? Hindi yun ang nangyari. Nanatili siya kasama ng church. I will be with you, even in you, until the end. Hindi ito nangangahulugang dumating lang siya, kundi dumating at namalagi. Namalagi, nakaagapay natin, nakasama natin, nakakasalo natin, nakaka-communion natin. Ngayon, naisipan nyo na ngayon na may ibang kahulugan na, may mas malalim na kahulugan sa salitang fellowship. Marahil dati, simpleng-simple sa atin salitang fellowship. Pero kapag naintindihan nyo yung parusya, yung word na fellowship ay mas nagkaroon pa ng lalim. We are having a spiritual fellowship with God. So, may maging maliwanag na nung dumating sa Revelation 10:1, naglaho na ba siya? Nanatili siya kasama ng iglesia. At kung very familiar kayo sa message ng prophet, at one time sabi ng aking propeta, isa sa mga quotation to na talagang tumatak sa isipan ko at binabaon-baon ko hanggang ngayon. Sabi niya, "This is my ministry to declare that He is here." This is my ministry to declare that He is here. Hindi niya sinasabing He was here. He was not referring to a historical Jesus. And He is not referring to someone na paparating pa lang. Ang sabi niya, this is my ministry. He is here. To declare that He is here. Yung forerunner na si Elijah, John the Baptist, ang declaration niya, merong naririto na mas higit pa sa akin. I'm not even worthy to antay. So makikita niyo mga kapatid, ang declaration niya, He is here. And our prophet uses a different terminology kapag binabanggit yung physical coming tsaka yung spiritual coming. Yung spiritual coming, ay yung physical coming, tinatawag niya itong coming. Okay? Coming. Yung spiritual coming, pagparito in the word form, tinatawag niya itong appearing. So, kung sa maraming mga pagkakataon sinabi niya to, at babanggit ako ng isa mga kapatid, nabasa ko ito long time back, and bumabalik na lang sa aking alaala habang ginagawa ko itong message na to. Convinced and concerned, sabi niya, notice, there's a great big difference in the sign of Jesus appearing and then Jesus coming. These two different words means two different things. The appearing of the Lord and the coming of the Lord. Now, the appearing of the Lord is now. When He's appearing in His people. Matindi yung word na yun eh. He's appearing in His people. His Spirit working among them, proving that it's Him with them, getting them ready for the rapture, for the coming of the Lord to catch away His bride. The appearing and coming. Terminologies ng mensahe ko na I hope hindi nyo makakaligtaan. Ginamit yung salitang appearing to describe yung spiritual coming. At ginamit yung salitang coming para maging general na tawagin niya, ito yung literal terminologies ng mensahe. So, huwag kayo malilito kapag binabanggit niyo yung word appear tsaka come. Pero actually, itong dalawang ito ay bahagi ng isang mas malawak na tinatawag natin second coming. Kumbaga, kung ang second coming ay isang linyang ganito, yung appearing is somewhere nandito.
Sabi, hindi ko may eksakto, pero sana nakuha niyo yung punto na this appearing is part of the entire process. Appearing, spiritual coming, ito yung parusya, at yung coming, yung physical. Pwede natin i-view na ganito. Yun yung sinasabi natin na may second coming, isang mas malawak na proseso, nasa kapaloob niyan, yung appearing, yung spiritual, at yung coming na literal. At sabi niya sa binasa ko kanina, sabi niya, His Spirit working among them, proving that it's Him with them, getting them ready for the rapture. Therefore, yung appearing ay nagaganap, yung spiritual coming, yung spiritual aspect na ito, ay nagaganap to prepare us for this. Amen. That's right. Kailangan maganap yan. Sisiguraduhin ng Panginoon na mapapasama ang iglesia dyan. Kaya kasama natin siya. Kaya, kung namamalas ninyo ang malayang pagkilos ng Espiritu Santo sa iglesia ngayon, sinyalis na yan na malapit na yung pagparito ng Panginoon sa literal. Sana maging tumanim sa isipan natin to. So, mayroong appearing, merong coming. Appearing is spiritual, coming is literal. Sana wag nating mapagbali-baligtad dito. The whole second coming of Christ is a process with two phases, spiritual and physical. Appearing and coming. So ngayon, makikita nyo ngayon na may malalim na pakikipagkaisa ang church. Sabi nito, the Spirit is with them. The Spirit is appearing in the people. So may malalim palang pakikipagkaisa si Jesucristo sa iglesia. Ito yung tinatawag nating fellowship. Tinatawag nating oneness. In that day, you shall know that I am my Father in me, and I in you. This is the oneness. May tunay na oneness. Pakikipagkaisa. Si Kristo na hayag sa atin dahil nakapta sa piling natin siya. Ito yung real communion. May ginaganap tayo na communion na symbolically na using yung wine tsaka yung bread. Pero actually, meron pa talagang mas malalim na ibig sabihin ng communion. Yung actual na pakikipagsalo natin sa Panginoon. Mas makatotohanan ng communion. Hallelujah. Ito yung tunay na oneness. Kaya nga may nagaganap, sabi ng propeta, may nagaganap na spiritual marriage. Pakikipagkaisa. At dahil nakikipagkaisa, kaya walang sikreto eh. Dahil may kasalan eh. Dahil hindi naglilihim ang asawa sa asawa. Kaya lahat ng misteryo hayag sa panahon natin. Isipin niyo mga kapatid, even sa literal marriage, hindi dapat maglihim yung lalaki sa babae at yung babae sa lalaki. Maliban na lang kung may ginagawa silang kalokohan. Di ba? Yun na lang. Yung liban na lang, gano'n. Pero, ang ating Panginoong Jesucristo ay buong puso niya ipinagkakalob sa atin yung mga revelasyon ng mga salita niya. Walang lihim. Yung hawak na aklat na open book, walang lihim. Wala nang parables na nakatago. Kung meron man nakatago na lang yun sa mga hindi pinili. Hindi kasi pwede maglihim ang Panginoon dahil siya ay intimate sa iglesia. Nasa appearing age na tayo. Naalala niyo nang nangaral si Jesus sa multitude. He was speaking in parables. Pero nung nakaalis na yung mga tao, sabi niya sa mga apostol, kayo, ito ang ibig sabihin ng parables. Nakita nyo, yung parables ay sadyang binitawan niya to drive yung mga hindi pinili. Kasi yung mga hindi pinili, walang interes sa misteryo. Pero yung mga pinili, lalapit. Panginoon, ano ang ibig mong sabihin sa mga parable na ito? Yung mga hindi pinili, nung marinig nila yung mga malalalim na pangaral, umalis sila sa John 6, nagsipag-alisan sila, maging yung mga dati niya mga apostol, nag-alisan. Hindi nila makarry yung mamatake, yung mysteries. Pero yung mga pinili, sabi ni Pedro, kanino kami pupunta? Nasa yung salita na may buhay. So yung mga parables, yung mga mystery is being given away to drive the reprobates away. Pero yung mga pinili, kapag nalalo sila nakakarinig ng mystery, teka, mystery yan, mapag-aralan natin. Lalo sila nagkakaroon ng interest. Lalo nilang inilalaan yung efforts nila to study the Word. Lalo silang kumakapit. Habang palalim ng palalim yung mensahe, kumakapit sila ng kumakapit. Hindi mo mapapaalis yan.
Kahit ipagtabo yan mo, hindi mo mapapaalis yan. Dahil alam nila kung ano yung hawak nila. Kung yung mga tagalabas makikinig sa atin, they will say na mysterious yung mga pinag-aaralan natin. Which is true naman, mysterious naman talaga sa kanila. Pero sa atin, isa itong bukas na mga misteryo na hayag. Sabi nga nung kapatid natin kahapon, sabi niya, na kung kausap natin ang mga Baptist Methodist, walang connection, hindi tayo makakapag-usap ng mga malalalim na bagay. Kasi ito ay para sa mga pinili lang. At yan ang purpose ng mysteries. Para pakuntiin yung mga sumusunod. Hindi tayo nag-aangad ng marami. Yung mga pinili lang mga susunod sa mga malalalim na bagay. Ito yung pangsala, yung word. Sasalain niya lahat na pumapasok sa church. Kasi lahat naman may free access sa church eh. Pero hindi lahat makakalusot doon sa pansala. Meron talaga sadyang para sa Panginoon. So kung dito pa lang sa end time message pa lang nagkakagulo na sa mga mysteries, how much more sa labas? Dumalo ka sa gawain, puro mga panimulang aral, yung mga gawain sa labas, panimulang aral, spiritual maturity, prosperity, bagay din naman yan ng scriptures. Pero sabi nga nung binasa natin kanina, that which is in part is done away with. Sabi doon sa binasa natin sa 1 Corinthians, bagay yun ang aral, pero ang utos sa atin, go on to perfection. May appearing na nagaganap, itong appearing na ito, pero communion in the perfect word, pero ang aral pa rin sa labas, ano? Bigay kayo ng ikapo, dahil ninanakawan ninyo ang inyong Panginoon. Meron ng appearing, yun pa rin ang message mo. Naparito na yung perfect word, ganun pa rin ang message. Sabihin mo pa rin na, magpakabait kayo mga iho-iha. May appearing na, may coming na nagaganap, kasama na natin ng Panginoon. Saan gagawin mo? Makikipagtulakan ka sa Maynila para hawakan lang yung itim na estatwa? It doesn't match with the age. Merong age ng paglago, pero yung mga tao, they chose to stay dun sa mababang mga aral. At minsan wala pa sa aramang aral. Babalik ako sa quote na binasa ko kanina. Sabi doon sa quote na binasa ko kanina, His Spirit working among them, proving that it's Him with them, getting them ready for the rapture. So malinaw na spiritual ito Sana wala na yung spiritual coming yung pinag-usapan natin nito. Yung physical coming ay yet to come, pero spiritual coming, it is now in our midst. Walang physical aspect dito ngayon. Siguro ang taming physical aspect rito, alam nyo ano? Kayo! Hallelujah! Walang physical dito. Hindi nyo makikita literally si Jesucristo, pero makikita nyo yung iglesia kung saan gumagalaw si Kristo. Kayo ang physical aspect ng spiritual coming na yan. He is appearing in His people. Kaya yung buhay ni Kristo, yung pananalita ni Kristo, dapat nasa inyo din yun eh. Parehong ugali, parehong gawa, parehong pananampalataya, lahat parehas. Parehong pag-ibig. Naisip nyo yung implikasyon nito? Yung Diyos na invisible, hindi nakikita, hindi na mamalayan ng sanlibutan, makikita na nila through you. Kayo yung maghahayag sa Kanya. Pero nagdidiwang tayo ngayon, pero huwag niyong kalilimutan, this is both a privilege and a responsibility. To say that you are the last and morphe of God in this age is a responsibility. May kaakibat itong responsibilidad. Isipin niyo mga kapatid, last and morphe, medyo mabigat na salita yun Yung church daw, last and morphe meaning mask ng Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, inililinya tayo ng Diyos sa mga pillar of, kakalebel natin yung mga pillar of fire, pillar of, naisip nyo ba sa ganung pawaan? Pillar of cloud, Melchizedek, nasa level tayo ng ganun. Kaya kung paano idinideklara ng pillar of fire, alam mo kapag may pillar of fire, alam mo andyan ang Panginoon, dapat ganun din sa atin. Responsibilidad natin na ipaalam sa mundo na Christ is here. Hindi, dapat yung presensya ng Diyos maidideklara sa pamamagitan ng ating buhay. Come to think of it, brothers and sisters.
pwedeng tatanungin ko sarili ko, paano kaya kung si Kristo nabubuhay sa mundo at siya ay isang engineer sa teknik, paano kaya ang buhay niya? Dapat yun ako. Paano, si Brother Mon tatanungin niya sarili niya, paano kaya kung si Jesucristo ay nabuhay sa earth ngayon at siya ay isang barbero na nagtatrabaho sa Damascus Salon, ano kaya siya? Dapat yun ang buhay ni Brother Mon. Praise God. Si Brother Perez, si Brother Justin, magtatanong sila, paano kaya kung nagtatrabaho sa US Embassy ang ating Panginoong Jesucristo? Ano kayang klaseng buhay meron sila? Dapat ganun sila. Right. Mga sisters natin, tatanungin mga sarili, paano kaya kung naging housewife ang ating Panginoong Jesucristo? Paano kaya yung buhay nila? Paano kaya si Jesucristo bilang housewife? Dapat ganun tayo, ganun kayo. Yung mga estudyante, kagaya na Sister Nicole, paano kaya kung si Jesucristo ay isang estudyante? Dapat, sasagot mo, dapat ganun ako. Kasi yung responsibilidad natin bilang morphe, masarap lang sabihin pero responsibilidad yan. Tandaan nyo, naahayag si Kristo sa pamamagitan ninyo. Naalala nyo ba si Moses, nung bumaba siya sa Mount Sinai, taglay-taglay yung tablet. Nagliliwanag yung mukha niya. Bakit? Galing kasi sa presensya ng Diyos. So don't you realize na dapat nagliliwanag din tayo? Dahil galing tayo sa presensya ng Diyos. Hindi tayo galing nga sa presensya, kundi dala-dala natin yung presensya ng Diyos. Dapat nagliliwanag tayo. Huwag niyong expect na physically kasi spiritual ang pinag-uusapan natin. Dapat nagliliwanag tayo. Sabi nga ng propeta, sabi niya, kung lalabas daw siya, nakita niya daw yung buwan, tatanungin niya yung buwan, buwan, bakit ka nagliliwanag? Sabihin daw ng buwan, hindi ako ang nagliliwanag. Naliliwanagan lang ako ng araw. We should be like the moon, who reflect the glory of the sun. We should always be like the moon. At hindi lang, yung moon kasi may iba't ibang phase May new moon, may full moon. Sana hindi new moon, sana hindi first quarter, hindi second quarter. Sana palaging full moon. Sana palaging buong ang sinag sa atin. Dapat nagbibilag tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi pa nga ng ating propeta, na may nakita siyang spring. Kung tatanungin niya yung spring na bumubula-bula, sabi niya, what makes you so happy? Bakit para bang ang saya-saya mo? You have all the energy, jumping all the time. Masaya ka ba dahil may mga umiinom sa iyong usa? Sasabihin daw nung spring, hindi. Masaya ka ba dahil may mga umiinom sa iyong oso? Sabi niya, hindi. Masaya ka ba dahil iniinuman kita? Hindi. Bakit ka masaya? Sabi niya, it's not me bubbling, it is something behind me, pushing me, making me bubble. It should be something behind us, not behind us, but in our midst, in us, that should be pushing us to do the works of Christ. Making us bubble, giving us energy to be bubble. Papansinin niyo yung spring na yon, may aral tayo mapupulot dun Yung nagpapabula sa kanya, hindi galing sa labas. Not outside factors, hindi nga yung usa, hindi yung oso, hindi yung mga umiinom sa kanya. Galing sa loob niya mismo. Kasi dapat ganun din tayo. Yung magpapabula sa atin ay galing sa atin. We cannot seek happiness outside of the world. That's right. So now, naiintindihan nyo na yung appearance na ito, yung pagiging morphe natin is a great responsibility. Kaya ngayon naiintindihan nyo na hindi tayo nagsisimba-simbahan lang dito. That's right. Amen. Hindi tayo, yung mga bata may laro silang bahay-bahayan Hindi tayo nagsisimba-simbahan lang. Seryoso na to That's right. We are not just attempting to be holy in front of people. We are not just reading the Bible just to become learned people. This is something serious. Dahil kung ganun pa rin ang tingin ninyo sa ginagawa natin na ito, napag-iwanan tayo. This is the appearing age. The highest form of appearing God has ever done on earth. What a calling to be the appointed vessel where Christ is dwelling in the last age. I will be with you, even in you, until the end.
Highest calling, napakataas ng pagtawag sa atin ng Panginoon. In fact, tinawag ito ng propeta na the astronaut age. Pamilya kayo sa mga message ng propeta. Tinawag ito ng propeta na the astronaut age. This is not the airplane age. This is not the horse and buggy age. This is not the automobile age. This is the astronaut age. Yung nililipad ng airplane, hindi kayang abutin yung nililipad ng astronauts. Masyadong mataas. Yung eroplano, kapag tumayo ka dito sa lupa, pwede mo makita eh. Pero yung astronaut, tumatas at tumatas hanggat sa hindi makikita ng mga taga-ibang tagalabas. Dapat tayong pumalaot gaya ng isang astronaut. Spiritual astronaut ang tawag sa atin ng propeta. Hindi lang sa kaulapan, masyadong mababa yung ulap. Masyadong mababa, gaya ng agila. Sabi nga nung nabasa ko, yung ibang ibon, kapag umulan na, they just seek shelter, para proteksyonan yung sarili nila. Pero ang agila daw, they fly above the clouds. So, ganun katayog. Ganun kataas ang pagtawag sa atin. We are the spiritual astronauts of our time, mga kapatid. This is the appearing age. Christ manifesting Himself through the church. Idinideklara ni Kristo yung kanyang presensya through the church. So ngayon, malinaw na sa atin na this started during the time of our Prophet Branham. Kaya sinasabi niya dito na the seventh angel is on earth at the time of this coming. Sila yung nagpasimula nito. Pero kahit na namatay na yung ating propeta, patuloy lang ito. Kasi hindi naman talaga yung propeta ang main man dito eh. It's the Lord Jesus Christ. He is just introducing yung Panginoong Kristo. Nagpapatuloy tayo nga, hindi tayo pwedeng bumalik palagi kay Brother Branham. Si Brother Branham ganito, si Brother Branham ganyan. Ganito ginawa niya. No! Hindi tayo dapat palagi bumabalik sa kanya. Si Brother Branham ay pasimula lang ng appearing ni Christ. Yung church ang magtutuloy. Maraming iniisip ng mga nasa denominations na ginagawang absolute ng propeta. Ganito ginawa ni Brother Branham, ganito ginawa niya, pero hindi tayo sa ganung kalagayan. Ngayon, pansinin niyo yung mga kapatid yung detalye. Yan ang tulad-uli natin sa first coming. Sa first coming, pinag-usapan kasi natin dito yung pagpapatuloy eh. Sa first coming, we have Jesus as one person doing the works of the Father. Tama? Sa first coming, ganon. Nung nawala si Jesus, may mga nagtuloy sa kanya, many membered bodies. Sa Pentecost, maraming naghiwa-hiwalay in the form of spirit, gumagalaw sa maraming tao. Ganon din sa panahon natin ngayon. It started with one person who is William Marion Branham, but is now working in many membered bodies. Sa ating lahat, meron ng pagkilos sa mas maraming mga tao. Yung Son of Man ministry, ito yung tinasabi. Mamaya babasahin natin yung Luke 17. Maintindihan natin ang gusto. Nung siya ay nawala sa eksena, may mga nagpatuloy. Yung ating propeta nawala sa eksena, nagpatuloy ang maraming mga mananampalataya at kabilang kayo doon, mga kapatid. Basahin natin yung Luke 17, mga kapatid. Let's tie up para sabihin natin na hindi lang ito gawa-gawa ng propeta. Luke 17. Ito yung nasa kanta eh. St. Luke 17. So ngayon maintindihan na natin kung ano tinutukoy ng propeta. St. Luke 17:26 muna. Amen. And as it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the Son of Man. So mayroon tinatawag na days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise, also it was in the days of Lot. They did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Meron tinutukoy ang ating Panginoon Kristo, the day the Son of Man is revealed. It is referring to the end times. Amen. Kung paano kay Lot, paano kay Noah, may mga naganap na ganito.
so shall it be in the days of the Son of Man. So ito pa lang, this coming refers to the days, Amen. day of the Son of Man. Okay? It refers to the day of the Son of Man na nasa Luke 17. Na tumutukoy din dito. Na pagtutugma-tugma niya na kapatid, yung pagparito niya, the day the Son of Man is revealed. Ito yun, nahahayag siya, nare-reveal siya sa pamamagitan ng church. I want to give the title this day, The Appearing of Christ. Ito ang paglitaw, pagparito ng ating Panginoong Kristo. This will be the repeat of the Son of Man ministry. This will be in the end time. Gagamit muli siya ng mga katawan. Kung paano sa Son of Man ministry gumamit ang Panginoon ng isang katawang maluwalhati sa 2,000 years ago. Ganun din sa panahon na ito, gagamit siya ng mga katawan. Una, katawan ng ating propeta. Ikalawa, katawan ng Panginoong Kristo. The same works, the same life, the same word. Sabi nga po ng Panginoong Kristo, greater works than this shall ye do also. Amen. Referring to the day of the Son of Man will be revealed. Sabi ng Biblia, pagtatayap natin sa Biblia, sabi ng Biblia, it shall be light again in the evening time. So yung ilaw na lumiwanag sa early part ng church age is the same light that is enlightening us right now. It was Christ revealed now to the Enmorphe. He will be again revealed in the flesh through God's last Enmorphe. At sasabihin ko mga kapatid na itong antas ng paghahayag na to, isang klase ng paghahayag na hindi pa nangyayari in the past. Kaya nga nila nasa ito ng mga ibang mga believers itong panahon natin Because this is the time when Christ will reveal Himself in a level not happened before. Kaya nga mga kapatid, sorry. Kaya mga kapatid, sabi ng Revelation 10:7, the mystery of God should be finished. Lahat ay matatapos na dahil kasama natin yung tagatapos. That's right, amen. Mali na i-attribute natin yung tagatapos sa propeta because siya ay ginamit lang ng talagang tagatapos. May totoong tagatapos kasama natin. Kaya matatapos lahat ng ito dahil sa atin yung tagatapos. The author and finisher of our faith. Hallelujah. Yung mystery na ito, singular, mystery of God. Pero it encompasses every mysteries na meron na salita ng Diyos. Kaya kung naniniwala kayo na nagaganap na yung appearing, dapat maniwala din tayo na tapos ang lahat ng mysteries. In fact, yun yung whole purpose ng Revelation 10 event. To declare that He is here and that He is the finisher of our faith. Tinatapos siya lahat so that one day will become ready sa pag-agaw. So kailangan mapansin natin yung pagbabago ng dispensasyon. Okay? Pagbabago ng dispensasyon in the sense na yung dating nakaupo sa mediatorial position, tumayo na. Wala na, tumayo na at kapiling ng iglesia niya. Kaya yung binasa natin kanina, let's tie up everything. Yung kanina binasa natin, 1 Corinthians 13, sa simula, binasa natin to Sinimula natin kanina sa 8, sa 13:8. Sabi niya, charity never faileth. But whether there be prophecies, they shall fail. Matatapos daw yung mga prophecies, sabi niya. Whether there be tongues, they shall cease. Yung mga wika daw magtitigil. Kasi yung kaalaman daw mawawala. For we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Tinanong ito ng propeta, may tanong sa kanya, sa question and answer, sabi sa kanya, sa question and answer, sabi niya,
1 Corinthians 13 says this, when that which is perfect is come, that which is in part shall be done away with. So, all these little things of jumping up and down like a kid, trying to walk in tongues, and all these other things, when that which is perfect, and we do have today, by God's help, the perfect interpretation of the word with divine vindication, then that which is in part is done away with. So wala nang partial. Tapos na tayo sa partial. We have the perfect interpretation of the word. Sabi niya, when I was a child, I spake a child, I understood as a child, but when I became a man, I put away childish things. I go to preaching and don't get to these things. So ano ibig sabihin nito? Wala na bang speaking in tongues? Wala na bang gifts? Wala na bang prophecies? Actually, hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi lang ng Biblia, kapag nagkaroon ng pag-angat, sasaklawin na natin lahat ng bagay na yan. Dahil meron ng perfect word. Para lang bang first pool, second pool, third pool. Hindi dahil nasa third pool na tayo, kinakalimutan na natin yung healing, yung discernment. In fact, kasama ng third pool, yung first at second. Amen. Sinasaklaw lang natin, lalo lang tayo nagpapakatayo. Sinasaklaw natin lahat ng bahagi ng salita. Yung healing, yung discernment, bahagi ng salita yan eh. Hindi natin, kasi may mga nag-i-interpret na sabi nila, kapag nasa perfect word na tayo, talagang perfect word na lang. Tapos na yung mga tongues, may mga nag-interpret na ganyan, yung mga prophecies. Pero actually, hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, lalo lang natin itong sasaklawin. Lalo lang natin itong sasakupin. Kung magpapagaling ang Panginoon, sino tayo para pumigil? Amen. Kung magbibigay siya ng himala, sino tayo para pigilan siya na huwag maghimala? Yung kanina mga patotoo dito, di ba mga himala yun? That's right. Sino tayo para pigilan yung pagkilos ng Diyos? Sinasabi lang natin, yung perfect word will give us a higher calling, higher than the signs and wonders. Marami kasing tao na nanatili sa signs and wonders. So, di ba sabi nga, yung when I was a child, I spake like a child, yung mga batang mananampalataya, they tend to stick to wonders, signs and wonders. Pero when I became a man, everything should be done away with. Dapat yung mga childish things, hindi ko sinasabing kakalimutan natin sila, pero andyan pa rin sila, pero hindi na yun ang focus mo. Kung nung bata ka, naglalaro ka ng piko, hindi na yun ang priority mo ngayon. Nung bata ka, priority mo na paggising mo sa hapon, pag natulog ka, lalaro ka sa labas, makikipagpatintero ka, priority mo yun. Pero pag ngayon malaki ka na, iba na ang priority mo. So, hindi ibig sabihin na hindi ka na pwede magpiko. Pwede ka pa rin naman maglaro ng mga bagay na yan. Pero yun nga lang, meron kang ibang priority. Kung hiniling sa'yo ng anak mo na, tayo maglaro naman tayo, hindi mo ba sasaluhan? So, yun ang ibig sabihin ng ating propeta, Apostol Pablo. Now, that which is in part is done away with. Ang pagdating niya rito ay para sakupin lahat. Ma-overpower ng pag-appear ni Christ ang lahat. Parang first pool, second pool, third pool. Hallelujah. Praise God. Kasi yung mga batang mananampalataya, they tend to stick with the signs and wonders. Mga puro mga tanda. Mga bata, puro tanda ang hinahanap. Dapat pag tumanda ka na sa pananampalataya, hindi na tanda lang ang hanapin mo. Ang problema sa iba, tumanda na nga sa pananampalataya, tanda pa rin ang hinahanap. Diba, mga sign, that's exactly right. They are sign seekers. We are not sign seekers. We are seeking for the exact revelation of God's words. Sabi pa dito, may nagtanong sa ating propeta, doon din sa pagkakataon, sabi niya, please explain 1 Corinthians 13:8-12, yung binasa natin, sabi niya, now, that this perfect word is restored to the church, are these verses fulfilled? Tinanong siya nung isang nagtatanong na, yung binasa ba natin ito, naganap na ba ito? Sabi niya, ito yung sagot niya, now I think I just went through that, didn't I? And when that which is perfect has come, that which is in part shall be done away with. Paul said, though I speak with tongue of men and angels, and I do all these things here, but when that which is perfect is come, now, is there anything perfect but God?
Kung magbabasa kayo between the lines, ang gusto sabihin ng ating propeta, tinatanong siya, natupad na ba? Ang sinasabi niya, sino pa ba ang perfect? Kundi yung Diyos. So, he is implying na nagaganap ito, it is in our midst, dumating ang Diyos in the form of the revealed word of the hour. So, yung second coming is already happening now, in a sense na meron ng appearing, meron ng yung tinatawag nating spiritual coming. So, nagsimula na ba yung second coming? Yes. And it all started in the appearing. Hallelujah. Before, ang interpretation ko talaga pag sinabi ng second coming, you're just referring to the literal coming. Yung twinkling of an eye. Pero when I realize all these verses, all this na maraming beses sinabi ng propeta, hindi lang sa isang mensahe, doon ko napagtanto-tanto, the second coming is a process. And it's very vital, very important for all of us na mapabilang sa proseso na yon. Ito yung malinaw na dala ng mensahe. Yung second coming is a season. Huwag nawa tayo malimitahan dun sa physical coming. Huwag nawa yun lang ang nasain natin. Yung physical coming, yung pagparito niya in the literal. Dahil unang-una, kung di ka nadatnan in the spiritual aspect, wala kang aasahang physical coming. Yung twinkling of an eye na body change ay nasa dulo na lang. Hindi naman. Huwag mo naman sabihin na lalaktawan mo itong lahat ng ito. Gusto mo nandito ka lang? Kailangan pagdaanan natin itong proseso na to. At kung saan nga sa gitna nito, andito ka ngayon, oh. Sabay, ayaw mo na, umalis ka. Hindi mo mararating ito. Ngayon, marahil itong verse na to, very familiar sa inyo, pero you will never see this in the same way again. Basahin niyo yung rapture verse, 1 Thessalonians 4. May makikita kayong angulo ngayon na hindi niyo marahil nakita dati. 4:16. For the Lord Himself shall descend, may pagbaba na naman, from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead of Christ shall rise first. Unang punto mga kapatid, si Kristo mismo ang bababa. Ikalawang punto, bababa siya ng may tinig, may sigaw, may trompeta. Take note of the keyword, with. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice. So, with a trump. So, yung pagbaba pala, bahagi nito yung shout. Kaya ngayon maintindihan niyo na kung bakit sinasabi ng propeta na nagkasabay sila. Kasi, di ba yung propeta siya yung nagbigay ng shout? Pag sinabi mong that He will descend with a shout, ibig sabihin, yung pag-descend niya, kabilang dun yung shout. So ngayon naintindihan niyo na kung bakit natin sinasabi na proseso ito. Yung with, merong proseso na nangyayari. Yung voice, yung shout, yung trumpet ay bahagi nung proseso na ito. Na yung voice, yung shout ay nagaganap sa panahon ng ating propeta at nagaganap sa panahon natin. Shout. Ano yung shout? Ito yung tinig namin sa huling panahon. Narinig nyo na ba yung shout? Narinig nyo na? So kung narinig nyo na, dapat malinaw sa inyo na nagaganap na yan. In part, yung bahagi na ito ng scriptures, naganap na sa inyo yung shout at yung voice. At ano yung voice? Yung voice, sabi ng ating propeta, kapag ginanap daw natin ang lahat ng mga napakinggan natin, we will become the last voice of the last age. Sabihin yung mga kinakain natin na ito ng mga salita ng Diyos, una tinanggap natin as a voice atin, pero itong boses na ito, maiboboses din natin sa labas. So bahagi din ito. So isipin niyo pala mga kapatid, bahagi din yung pagganap mo ng salita sa appearing na yan, sa buong second coming na yan. So kung hindi mo nagaganap ang salita, hindi ka kabilang dyan. Yung shout o message, kapag naipamuhay mo, nagiging buhay na tinig yan. Nagbimistulang tinig ng Diyos, saksi sa salita ng Diyos. So huwag niyong kalilimutan, the Lord Himself, siya yung nasa likod. Ito yung in-emphasis ko kanina paulit-ulit. Siya yung nasa likod ng shout,
Siya yung nasa likod ng voice. Siya yung nasa likod ng trumpet. The Lord Himself. Siya yung tagatapos. Then after the trumpet, yung trumpet, alam natin, yung final signal to gather the elect for the wedding supper of the Lamb. Then after the trumpet, we shall see Him face to face. We will see His face as He is, sabi ng Biblia. Nakikita niyo mga kapatid, we are in this process. We are in this process. Kung nasaan tayo dyan ngayon, I don't know. Posibleng nandito tayo. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, we must ensure that we belong here. That we are experiencing the appearing so that one day, we'll experience coming. Isipin niyo mga kapatid, ngayon pa lang, nagagalak kayo, nasa appearing pa lang kayo. Nararamdaman natin yung presensya ng Diyos in the appearing. Ano pa kaya pag dumating siya literally? Ano pa kaya pag nakita niyo siya ng mukhaan? Ano pa kaya kung kasama na natin siya in the physical aspect? Ngayon pa lang, maaaring hindi niya matay, nagtatalong kayo sa tuwa, nagagala kayo, napapa-amen, napahaleluya kayo. Lalo pa siguro kung dumating na siya literally. You see how much joy it will bring to us. You might ask, ano kaya itsura ni Jesus Christ? Ano kaya itsura ng ating sinasambang Panginoong Jesucristo? Sampayo lang. Just be there, brothers and sisters. Let's all rise, brothers and sisters. Hallelujah! Let us pray, brothers and sisters. O Lord God, dakilang Diyos. We praise you, Lord. We are experiencing the appearing of our Lord Jesus Christ, O Lord God. He is appearing in our midst, showing us that He is the same yesterday, today, and forever, O God. Nagpapasalamat kami, Ama, dahil nagpakita ka sa amin, hindi man physically, pero spiritually, we discern you. We see your presence in the church, O Lord God. We thank you, O God. Salamat sa mensahe ng ulit panahon. Gumamit ka ng isang tao, pero ang paggamit na yan, Lord God, ay hindi na natili, hindi natapos sa Kanya, sapagkat tinatapos mo ang gawa mo sa pamamagitan ng iglesia sa huling panahon. Sabi nga ng propeta, Panginoong Diyos, na kami ang huling enmorphe, O Lord God. At bilang enmorphe, O God, tulungan mo kami na maghanap ang pagiging enmorphe, na kung paano, kung halimbawang nabubuhay si Kristo sa panahon na ito, ganong buhay ang buhay na maisiwalat namin, Panginoon Diyos. Ganong buhay ang maihayag namin sa sanlibutan, O God. Tulungan mo kami, Ama. We are experiencing this great appearing of the Lord Jesus Christ sa iglesia ngayon, Lord God. Hallelujah. Tulungan mo kami, gabayan mo kami. Hindi namin alam, Panginoong Diyos, kung anong pang nakalatag sa harapan namin. But we know you are with us. May pangako ka, Lord. At sabi mo, Lord, you will be with us, even in us, until the end, O God. Kumakapit kami, Panginoon, sa pangako mo na yan. Hindi kami bibitiw dahil alam namin na sa dulo nito ang pagtatagpo natin, Panginoon Diyos. Ngayon pa lang nagagalak na kami, O Lord God. Ano pa kaya? Pag bumalik ka na, makita ka na namin na mukhaan, O Lord God. Yung mukha na yan na hindi man namin nakita, Lord God, pero sinasamba namin, pinaniniwalaan namin. Pinaniniwalaan namin dahil yung presensya mo ay nararamdaman namin, Ama. Oh Lord God, salamat sa mensahe ng huling panahon na gumising sa natutulog namin damdamin. Finally, makikita namin yung posisyon namin sa salita mo, Ama. Na hindi lang kami basta ordinary church goers, Panginoon Diyos. But we are the true elect in this last age. We are the last boys in the last age, O Lord God. Hallelujah, O Lord God. Guide each and every one of us na paglabas namin dito sa munting silid na to, we will live the life of Christ. Sapagkat anong saysay ng lahat ng ito pinag-aaralan namin kung paglabas, mananatili kami sa dati namin mga buhay, O God. You are worthy of everything, Panginoon Diyos. You are worthy, O Lord God. Holy, holy is the Lord God Almighty. Salamat sa silence in heaven na nagaganap kayo, Panginoon Diyos. Thank you that you reveal these things and you hide these things to the wise and prudent, Panginoong Diyos. Salamat, Ama. Muli ka namin pinupuri, sinasambati na dakila. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Glory to God.